Kamusta mga kaibigan? Nandito na naman tayo para pag-usapan ng ilang mga kawili-wiling kaalaman mula sa buong mundo pati na rin sa ating bansa. Tara, simulan na natin. Ngayong araw, magsisimula tayo sa isang kamangha-manghang paglalakbay upang tuklasin ang isa sa pinakatanyag na rehiyon sa ating planeta. Isang lugar kung saan ang lupa sa ilalim ng ating mga paa ay hindi kailanman talagang natutulog, kung saan ang sinaunang lakas ng daigdig ay patuloy na bumabangon. Ito, ang Pacific Ring of Fire. Para sa mga taong nakatira sa Pilipinas, ang pangalang ito ay hindi na bago dahil ang ating magandang bansang binubuo ng libu-libong isla ay matatagpuan mismo sa pabagubagong hangganang ito. Samahan ninyo akong sumisid ng malalim sa ilalim ng lupa upang malaman kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa ibaba natin. Kapag tumingin ka sa mapa ng mundo, maaari mong isipin na ang daigdig ay isang tahimik at matibay na bloke. Ngunit sa totoo lang, ang crust ng daigdig ay parang isang higanteng jigsaw puzzle na binubuo ng maraming piraso na patuloy na gumagalaw. Ang Ring of Fire ay isang napakalaking fault line na may hugis na parang isang higanteng nagliliyab na sapatos ng kabayo na pumapalibot sa gilid ng karagatang Pasipiko. Ito ay hindi isang perpektong bilog kundi isang putol-putol na linya kung saan ang mga piraso ng crust ng daigdig ay marahas na nagbabanggaan. Ang hugis sapatos ng kabayong ito ay sumasakop sa isang malawak na lugar, bumabalot sa bilyon-bilyong tao na namumuhay sa ibabaw nito at palagi nitong ipinapaalala sa atin ang hindi nakikitang lakas na nakatago sa ilalim. Ang haba ng nagliliyab na sapatos ng kabayong ito ay talagang nakakagulat. Umaabot ito ng higit sa 40,000 kilometro, isang napakalaking numero na katumbas ng sirkumperensiya ng buong daigdig. Isipin ang isang fault line na nagsisimula sa katimugang dulo ng South America, tumatakbo pataas sa baybayin ng North America, tumatawid sa malamig na Bering Strait, pagkatapos ay umaabot pababa sa Japan, dumadaan sa buong minamahal nating kapuluan ng Pilipinas, at sa wakas ay umaabot hanggang sa malayong New Zealand. Ang buong 40,000 kilometrong haba na ito ay isang sunod-sunod na serye ng malalalim na oceanic trenches, mga volcanic island arcs, at mga naglalakihang tupi ng crust ng daigdig. Ito ang pinakamalaki at pinakaaktibong estrukturang heolohikal sa planeta. Ang tunay na katangian ng Ring of Fire ay hindi isang linyang iginuhit sa mapa, kundi isang napakalaking larangan ng digmaan. Ito ang hangganan ng patuloy na pagbabangga ng mga malalaking tectonic plates. Isipin ang crust ng daigdig bilang mga tipak ng yelo na lumulutang sa isang karagatan ng malapot na magma. Sa gitna ng Ring of Fire ay ang napakalaking Pacific Plate na patuloy na gumagalaw at itinutulak ang mga nakapaligid na plate tulad ng North American Plate, Eurasian Plate at ang ating sariling Philippine Plate. Tulad ng mga naglalakihang truck na sinusubukang lampasan ng isa't isa sa isang makipot na kalsada, ang pagsisiksikan at pagtutulakang ito ay hindi kailanman tumitigil. Nangyayari ito sa bilis na ilang sentimetro lamang bawat taon, kasing bagal ng paglaki ng kuko, ngunit may dala itong hindi mapipigilang lakas. Ang patuloy na pagbabanggang ito ang siyang dahilan kung bakit ang Ring of Fire ang pinakamapanganib na lugar sa daigdig. Kapag ang mga naglalakihang tectonic plates na ito ay naghaharap, hindi sila tumatalbog tulad ng mga bolang goma. Sa halip, sila ay nagkikiskisan, binabaluktot ang hugis ng isa't isa at lumilikha ng napakalaking pressure. Ang enerhiyang nalilikha mula sa mabagal na pagbabanggang ito ay milyon-milyong beses na mas malakas kaysa sa anumang armas na nagawa ng tao. Para sa atin na namumuhay sa ibabaw, ang pagbabanggang ito ay tila hindi nakikita sa halos lahat ng oras. Ngunit sa kailaliman, isang makina ng pagkasirang tahimik na gumagana na ginintay ng tamang pagkakataon upang pakawala ng buong puot nito sa ibabaw ng lupa. Upang maunawaan kung bakit napakaraming sakuna ang nagmumula sa Ring of Fire, kailangan nating pumunta sa puso ng makinang ito, ang pangunahing mekanismo na tinatawag na subduction zones. Isipin ang subduction zone bilang isang higanting basurahan ng kalikasan. Sa mga lugar na ito, dalawang tectonic plates ang nagbabanggaan, ngunit hindi pareho ang kanilang bigat. Sa isang panig ay ang oceanic plate na nasa ilalim ng malalim na dagat, napakabigat, siksik at malamig. Sa kabilang panig ay ang continental plate kung saan tayo nakatayo, na mas magaan at mas buhaghag. Kapag nangyari ang paghaharap, ang mas magaan na continental plate ay aangat na pumipilit sa mabigat na oceanic plate na yumuko at lumubog ng malalim sa mainit na mantle ng daigdig. Ang proseso ng paglubog ng mabigat at siksik na oceanic plate sa ilalim ng mas magaan na continental plate ay hindi nangyayari ng maayos. Ang ibabaw ng mga tectonic plates na ito ay hindi kasing kinis ng salamin kundi magaspang, baku-bako na may mga bundok sa ilalim ng dagat at malalalim na lamba. Habang dumudulas pababa ang oceanic plate, matindi itong kumikiskis sa ilalim ng continental plate sa itaas. Ang pagkikiskisang ito ay lumilikha ng napakalaking friction.
Isipin na sinusubukan mong hilahin ang isang makapal at mabigat na karpet sa isang sahig na puno ng mga bato. Ang napakalaking masa ng tectonic plate na sinamahan ng magaspang na ibabaw ay ginagawang isang pinagpapawisang pakikipagbuno ng crust ng daigdig ang pagdulas na ito na lumilikha ng napakalaking dami ng init. Habang patuloy na bumababa ang oceanic plate, pumapasok ito ng malalim sa mantle ng daigdig. Dito, ang kapaligiran ay nagbabago ng matindi. Ang temperatura ay tumataas ng libu-libong degree Celsius, sapat upang tunawin kahit ang pinakamatigas na metal. Kasabay nito, ang pressure mula sa 12 ng kubikong kilometro ng bato na nakapatong sa itaas ay tumataas din sa nakakatakot na antas. Ang malamig na oceanic plate ay iniluluto ngayon sa isang higanteng reaktor ng kalikasan. Ang kombinasyon ng malupit na friction, nakakapasong init at nakakadurog na pressure ay lumikha ng isang napakahindi matatag na kapaligiran. Ito ang pangunahing makina, ang pusong malakas na tumitibok upang lumikha ng lahat ng mga sakuna na ating aalamin. Sa subduction zone na ito, ang matigas na bato ng oceanic plate ay hindi lamang basta natutunaw. Ang prosesong ito ay mas komplikado at mas marahas. Ang matinding pressure ay pinipiga ang mga mineral. Pinipilit silang baguhin ang kanilang estruktura. Ang napakataas na temperatura ay nagpapahina sa mga chemical bonds. Ang subduction zone ay hindi lamang isang walang hanggang hukay na lumalamon sa crust ng daigdig, kundi isa rin itong dakilang pabrika ng pag-recycle. Ang mga lumang bloke ng bato ay dinudurog at tinutunaw upang ihanda sa paglikha ng mga bagong lupain o minsan upang lumikha ng mga nakakatakot na sakuna na sumisira sa ibabaw. Ang lahat ay nangyayari sa ganap na katahimikan sa ilalim ng lupa, ngunit ang mga kahihinatnan nito ay napakaingay. Dito mismo sa higanteng reaktor na ito, hinuhubog ang mga hilaw na materyales para sa sakuna. Ang friction at pagkaipit ay lumilikha ng mga lindol. Ang pagkatunaw ng bato ay lumilikha ng magma para sa mga bulkan. At ang biglaang paggalaw ng seabed ay lumilikha ng mga tsunami. Ang tatlong pinakamalaking sakuna ng kalikasan ay may iisang pinagmulan, ang subduction zone. Para sa ating bansang Pilipinas, na naipit sa pagitan ng Philippine Plate at Eurasian Plate, nakaupo tayo mismo sa ibabaw ng isa sa mga pinakaaktibong subduction zone sa mundo. Iyan ang dahilan kung bakit patuloy nating hinaharap ang matitinding pagsubok mula sa inang kalikasan. Ngayon, himayin natin ang unang sakuna na isinilang mula sa makinang ito. Unang sakuna, pagsabog ng bulkan. May isang nakakagulat na lihim tungkol sa mga bulkan sa kahabaan ng Ring of Fire tubig, ang mismong salarin, sa mga mapanirang pagsabog. Parang magkasalungat pakinggan, hindi ba? Karaniwang ginagamit ang tubig para patayin ang apoy. Ngunit sa kailaliman ng lupa, nagbabago ang lahat ng patakaran. Kapag lumubog ang oceanic plate sa subduction zone, hindi ito nag-iisa. Nagdadala ito ng napakalaking dami ng tubig dagat na nakulong sa mga siwang at tumagos ng malalim sa mga mineral ng bato. Tulad ng isang espongha na puno ng tubig na hinila pababa sa isang hurno, ang tubig na ito ay magsisilbing isang nakamamatay na catalyst na ganap na magbabago sa sitwasyon sa ilalim ng crust ng daigdig. Pag-abot sa lalim na humigit kumulang 100 kilometro, ang nakakatakot na pressure at temperatura ay pinipilit ang tubig na ito na lumabas mula sa oceanic plate at tumagos pa itaas sa mantle rock sa itaas. Dito, ang tubig ay nagsisilbing isang mahiwagang solvent. Katulad ng pagbudbud mo ng asin sa yelo upang mas mabilis itong matunaw, ang tubig na tumatagos sa mantle rock ay lubos na nagpapababa sa melting point ng batong ito. Sa halip na mangailangan ng napakataas na temperatura upang matunaw, ngayon ang mantle rock ay nagsisimulang matunaw sa mas mababang temperatura. Ang prosesong ito ay lumilikha ng mga bagong daloy ng magma na mainit at nagsisimulang humanap ng daan pataas sa ibabaw. Tinatawag natin itong flux melting. Gayunpaman, ang magma na nagmumula sa subduction zone ay hindi tulad ng manipis at maayos na dumadaloy na lava na madalas mong makita sa Hawaii. Ang magma ng Ring of Fire ay naglalaman ng maraming silika kaya nagiging napakalapot at malagkit nito. Isipin ang pagkakaiba sa pagitan ng paghihipon ng bula sa isang baso ng gatas at sa isang mangkok ng malapot na malagkit na galapong. Ang malapot na magmang ito ay gumagalaw ng napakabagal at may kahirapan. Habang umaangat ito at naiipon sa mga higanting silid sa ilalim ng bulkan, nagdadala ito ng malaking halaga ng gas, pangunahin ang water vapor at carbon dioxide. Ang kombinasyon ng malapot na daloy ng magma at masaganang gas na ito ay ang perpektong recipe para sa isang time bomb. Habang patuloy na umaangat ang magma malapit sa ibabaw, bumababa ang pressure sa paligid. Ang mga gas na natutunaw sa magma ay nagsisimulang humiwalay at lumobo na lumilikha ng hindi mabilang na mga higanteng bula. Ngunit dahil napakalapot ng magma, hindi madaling makatakas sa mga bulang ito. Sila ay naiipit
At ang pressure sa loob ng mga bula ay tumataas bawat segundo, bawat minuto. Ang bulkan sa sandaling ito ay parang isang bote ng soda na malakas na inalog at tinakpan. Ang pressure ay naiipon sa ilalim ng matigas na takip na bato hanggang sa lumampas ito sa limitasyon na kayang tiisin ng crust ng daigdig. At pagkatapos, mangyayari na ang inaasahan. Ang takip ay masisira at magsisimula ang isang nakakatakot na sakuna. Ang pinakanakakatakot na katangian ng mga bulkan sa Ring of Fire ay ang pagdudulot nila ng mga mapanirang pagsabog na nagbubuga ng napakalaking abo sa halip na maayos na dumadaloy na lava. Kapag nailabas ang pressure, ang malapot na magma ay pinupunit sa bilyon-bilyong maliliit na piraso dahil sa sumasabog na paglawak ng gas. Isang haligi ng abong kulay abo na binubuo ng pumis, volcanic glass at nakakalasong gas ay itutulak pa itaas sa atmosfera sa bilis na supersonic na maaaring umabot sa taas na 12 kilometro. Ang kalangitan ay nagdidilim sa kalagitnaan ng araw. Ang higanting haligi ng abong ito ay nagtataglay ng mapanirang lakas, humaharang sa sikat ng araw at nagbabago ng klima sa malawak na sakop. Ito ay mga pagsabog na yumanig sa buong mundo. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi lamang nasa langit, kundi umawalis din sa ibabaw ng lupa. Kapag ang haligi ng abo ay naging sobrang bigat at hindi na mapanatili ang taas nito, guguho ito pababa, nalilikha ng mga pyroclastic flows. Ito ay mga avalanches ng nakakalasong gas at nagliliyab na bato na bumubulusok sa gilid ng bundok sa bilis na daan-daang kilometro bawat oras na may temperaturang maaring umabot sa 1,000 degrees Celsius. Anumang bagay na nasa daraanan nito, mula sa mga kagubatan, mga bahay, hanggang sa mga lungsod, ay natutupok at nababaon sa isang iglap. Tayo mga Pilipino ay nakasaksi na sa mapanirang lakas na ito sa pamamagitan ng mga makasaysayang pagsabog ng bulkang Pinatubo o Mayon na mga malinaw na patunay ng puot ng Ring of Fire. Ang sukat ng sakuna ng bulkan sa Ring of Fire ay hindi maiisip. Alam mo ba na ang fault line na ito ay naglalaman ng 75% ng lahat ng aktibo at hindi aktibong bulkan sa buong mundo? Mahigit 450 bulkan ang umuusbong sa kahabaan ng hangganan ng pagbabanggang ito, tulad ng mga higanting lagusan ng singaw ng isang boiler sa ilalim ng lupa, mula sa Andes sa South America hanggang sa Cascades sa North America, patungo sa kapuluan ng Japan at umaabot sa buong bansang Pilipinas, kahit saan ay may anino ng mga natutulog na higanteng ito. Ang makapal na konsentrasyong ito ang gumagawa sa Ring of Fire na pinakamalaking laboratorio ng bulkan, ngunit ito rin ang pinakamapanganib na lugar na tirhan sa planeta. Kapag gumising ang isang bulkan sa Ring of Fire, ang mga kahinatnan nito ay hindi lamang tumatagal ng ilang araw. Ang pagbagsak ng abo ng bulkan ay tumatakip sa lahat ng bagay, nagpapabagsak ng mga bubong, sumisira sa mga pananim, at nagpapadumi sa mga pinagkukunan ng tubig. Ang hangin ay napupuno ng maliliit na piraso ng salamin na humihiwa sa mga baga kung malalanghap. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang mismong nakamamatay na abong ito ay nabubulok at lumilikha ng isa sa mga pinakamatabang lupa sa mundo. Ito ay isang nakakabaliw na kabalintunan ng kalikasan. Ang bulkan ay nagdudulot ng kamatayan at pagkasira, ngunit sa parehong oras ay naghahasik din ito ng mga binhi para umusbong ang buhay. Iyan ang dahilan kung bakit sa kabila ng panganib, milyon-milyong tao pa rin ang pinipiling manirahan sa paanan ng mga nagliliyab na bulkang ito. Gayunpaman, ang pagsabog ng bulkan ay isang panig lamang ng barya ng sakuna. Nang mas malalim pa sa ilalim ng lupa, kung saan direktang naghaharap ang mga tectonic plates, isang hindi nakikitang bantang tahimik na nag-iipon ng lakas. Ito ang ikalawang sakuna megathrust earthquakes. Hindi ito ang mga karaniwang pagyanig na nagpapagalaw ng baso ng tubig sa iyong mesa. Ito ang mga tunay na halimaw ng mundo ng seismolohiya. Upang maunawaan ang kanilang nakakatakot na lakas, kailangan nating bumalik sa subduction zone kung saan ang oceanic plate ay patuloy na dumudulas pababa sa ilalim ng continental plate. Tulad ng sinabi ko, ang proseso ng pagdulas na ito ay hindi maayos. Ang pangunahing mekanismo ng ganitong uri ng lindol ay nag-uugat sa pagkaipit. Ang dalawang higanting tectonic plates ay naiipit sa isa't isa dahil sa matinding friction sa mga baku-bakong punto sa ibabaw na nagkakadikit. Tinatawag ng mga siyentipiko ang mga ipit na puntong ito na asperities. Isipin na nagtutulak ka ng isang mabigat na bloke ng kahoy sa isang magaspang na sahig. May mga pagkakataong ang bloke ay titigil at hindi makagalaw. Sa ilalim ng lupa, ang oceanic plate ay hinihila pa rin pababa ng gravity, habang ang continental plate sa itaas ay sinusubukang kumapit dito ng mahigpit. Bilang resulta, ang continental plate ay nahihilang ma-deform, bumabaluktot at nababaluktot kasunod ng oceanic plate, tulad ng isang higanteng spring na pinipilit hanggang sa sukdulan. Ang pagkaipit na ito ay hindi tumatagal ng ilang araw o ilang buwan.
Nag-iipon ito ng stress energy sa loob ng mga dekada o maging mga siglo. Sa pagdaan ng daan-daang taon, ang continental plate ay patuloy na bumabaluktot, nag-iimbak ng napakalaking potensyal na enerhiya, katumbas ng milyon-milyong bomba atomika. Ang ibabaw ng lupa sa itaas ay unti-unting umaangat o lumulubog na halos hindi natin mapansin sa pamamagitan ng ating mga mata. Ito ay isang nakakatakot na katahimikan, ang katahimikan bago ang bagyo. Katulad dito ng paggamit ng dalawang kamay para baluktutin ang isang matigas na plastic ruler. Habang lalo mong binabaluktot, mas lumalaki ang tensyon at tiyak mong alam na maaga o huli ay mababali ang ruler. At pagkatapos darating ang takdang sandali. Kapag ang naipong tensyon ay lumampas sa limitasyon ng katatagan ng bato, masisira ang pagkaipit. Sila ay mabibiyak at bigla ang dudulas. Ang plastic ruler ay mababali. Ang continental plate na bumaluktot sa daan-daang taon ay biglang babalik sa orihinal nitong posisyon sa isang nakakatakot na bilis. Ang napakalaking pagtalbog na ito, ang biglang paglabas ng enerhiyang ito, ay ang mismong megathrust earthquake. Ang buong fault zone na daan-daang kilometro ang haba ay maaaring dumulas ng ilang metro sa loob lamang ng ilang dosenang segundo. Ang lupa ay manginginig tulad ng isang duyan na marahas na inuugoy, pupunitin ang lahat ng nakatayo rito. Ang natatanging katangian ng mga megathrust earthquakes na ito ay lumilikha sila ng pinakamalakas na mga lindol sa mundo. Ang lakas nila ay higit na mataas sa anumang uri ng lindol na nangyayari sa mga strike-slip o normal faults. Madalas silang umaabot sa magnitude na higit sa 8.5 sa Richter scale o lumalampas pa sa 9.0. Sa antas ng enerhiyang ito, ang oras ng pagyanig ay hindi lamang tumatagal ng ilang segundo, kundi maaaring umabot mula 3 hanggang 5 minuto. 3 minuto ng pag-alon ng lupa na parang dagat, sapat na katagal upang pabagsakin ng pinakamatitibay na gusali, baliin ng mga bakal na tulay, at gawing likidong putik ang mga mahihinang lupa dahil sa soil liquefaction. Ito ay isang lakas na maaaring muling humubog sa mismong mapang geograpikal. Ang sukat ng mga lindol sa Ring of Fire ay isang lubos na nangingibabaw na numero. Ang rehiyong ito ang may pananagutan sa pagdudulot ng humigit kumulang 90% ng lahat ng lindol sa buong mundo. Nangangahulugan ito na sa bawat 10 lindol na nangyayari sa daigdig, 9 dito ay matatagpuan sa kahabaan ng nagliliyab na sapatos ng kabayong ito. Mas nakakatakot pa, sumasaklaw ito sa 81% ng pinakamalakas na mga lindol sa kasaysayan ng sangkatauhan. Mula sa 9.5 magnitude Valdivia earthquake sa Chile noong 1960, ang Alaska earthquake noong 1964 hanggang sa sakuna sa Tohoku sa Japan noong 2011. Ang lahat ng mga halimaw ng seismolohiyang ito ay isinilang mula sa parehong mekanismo ng subduction zone na atin lamang natuklasan. Para sa mga mamamayan ng Pilipinas, ang lindol ay isang hindi maihiwalay na bahagi ng buhay. Ang ating bansa ay napapalibutan ng malalalim na oceanic trenches kung saan ang mga tectonic plates ay patuloy na lumulubog. Ang mga malalaking fault tulad ng Philippine Fault na tumatakbo sa haba ng bansa ay palaging nag-aabang na maglabas ng enerhiya. Ang pagkaunawa sa kung paano gumagana ang mga megathrust earthquakes na ito ay hindi lamang kaalamang siyentipiko, kundi isang kasanayan para mabuhay. Hindi natin mapipigilan ang pagyanig ng lupa, ngunit sa pamamagitan ng pag-intindi kung paano gumagana ang makina sa ilalim ng lupa, maaari tayong magtayo ng mas matitibay na struktura at maghanda para sa tiyak na sandali na mangyayari ang pagbiyak. Ngunit ang megathrust earthquake ay hindi pa ang katapusan ng serye ng mga sakuna. Kapag bumiyak ang lupa sa ilalim ng malalim na karagatan, ginigising nito ang ikatlong halimaw, mas tahimik ngunit may mapanirang lakas na mas malawak ng maraming beses. Ito ang ikatlong sakuna, tsunami. Maraming tao ang nag-aakala na ang tsunami ay mga alon lamang na nilikha ng malalakas na hangin ng bagyo. Ngunit hindi. Ang mekanismo ng tsunami ay ganap na magkaiba at mas nakakatakot. Ang tsunami ay ang direktang resulta ng fault earthquake sa ilalim ng dagat, lalo na ang mga megathrust earthquakes na atin lamang sinuri. Ito ang pagpapalabas ng seismic energy sa napakalaking dami ng tubig ng karagatan. Alalahanin ng sandali ng tumalbog pataas ang continental plate pagkatapos ng mga siglo ng pagkakabaluktot. Kapag nangyari ang pagtalbog na ito sa ilalim ng dagat, libu-libong kilometro kwadrado ng seabed ang biglaang natutulak pataas o lumulubog ng ilang metro sa isang iglap. Ang napakalaking vertical na paggalaw na ito ay gumagana tulad ng isang higanteng piston. Itinatapon nito paitaas ang buong dami ng tubig dagat na nasa ibabaw nito mula sa ilalim ng karagatang may lalim na ilang kilometro hanggang sa ibabaw ng tubig. Bilyon-bilyong tonelada ng tubig ang naitutulak paalis sa balanse. Agad na hinihila ng gravity ang napakalaking masa ng tubig na ito pababa na lumilikha ng isang serye ng mga alon na kumakalat sa lahat ng direksyon. Ang pinakanakakatakot na katangian ng tsunami ay nakasalalay sa kung paano ito gumagalaw sa malalim na karagatan.
Hindi tulad ng mga karaniwang alon sa dagat na nag-oscillate lamang sa ibabaw, dinadala ng tsunami ang enerhiya ng buong kolum ng tubig mula sa ilalim hanggang sa ibabaw. Sa malayo sa Pampang, ang tsunami ay naglalakbay sa bilis na supersonic na maaaring umabot ng 800 km bawat oras, kasing bilis ng isang commercial jet airplane. Gayunpaman, sa gitna ng malawak na karagatan, ang taas ng along ito ay wala pang 1 metro. Ang isang barko na dumadaan sa tsunami sa malalim na tubig ay hindi man lang mararamdaman ang presensya nito. Ang halimaw na ito ay nagtatago sa ilalim ng isang maamong balatkayo, mabilis na sumusugod sa katahimikan. Ngunit kapag lumalapit ang tsunami sa Pampang, ganap na nagbabago ang lahat. Habang bumabaw ang dagat, ang ilalim ng alon ay nagkakaroon ng friction sa continental shelf na nagpapabagal ng mabilis sa paggalaw nito. Ang napakalaking dami ng tubig mula sa likuran na patuloy na sumusugod sa mataas na bilis ay naiipon. Ang enerhiya ay hindi nawawala. Sa makatuwid, napipilitan itong itulak ang tubig pa itaas. Mula sa isang alon na wala pang 1 metrong taas sa malayo sa Pampang, ang tsunami ay nagiging isang higanteng pader ng tubig, umaabot sa 10, 20 o maging 30 metro ang taas habang umawalis sa mababaw na baybayin. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na shoaling effect. Kapag tumama sa Pampang, ang tsunami ay hindi tulad ng isang alon na humahampas at umaatras. Ito ay parang isang umaagos na ilog, isang malapot na pader ng tubig na nagdadala ng mapanirang lakas ng isang higanteng tangke. Dala nito ang lupa, bato, mga puno, mga sasakyan at mga labi ng mga nawasak na estruktura. Ginagawang isang makinang pandurog ang daloy ng tubig sa lahat ng madadaanan nito. Bumawalis ito ng malalim sa katihan ng ilang kilometro, pinapatag ang mga nayon sa baybayin at inaanod ang lahat ng buhay. Ang pader na ito ng tubig ay ang pinakamalupit na anyo ng seismic energy na nag-transform mula sa paggalaw ng matigas na crust ng bato patungo sa mapanirang lakas ng likido. Dahil ang Ring of Fire ay pumapalibot sa buong Pasipiko, ang isang lindol sa Chile ay maaaring lumikha ng isang tsunami na tatawid sa karagatan at wawasak sa baybayin ng Japan o Pilipinas sa wala pang 1 araw. Ang tsunami ay walang hangganan. Ang isang malawak na rehiyon ng karagatan ay konektado sa pamamagitan ng network na ito ng mga faults. Para sa isang kapuluan na may libu-libong kilometrong baybayin tulad ng Pilipinas, ang banta ng tsunami ay palaging nariyan. Ang mga early warning systems, ang pagkilala sa mga palatandaan tulad ng biglang pag-atras ng tubig dagat at ang agarang paglikas sa mataas na lugar kapag nakaramdam ng malakas na lindol ay mga napakahalagang tuntunin para mabuhay ng bawat mamamayan sa baybayin. Magkasama nating hinimay ang pinakadakilang makina ng pagkasira ng daigdig mula sa malalim na subduction zone kung saan ang mabigat na oceanic plate ay lumulubog at natutunaw na nagsisilang ng mga marahas na sumasabog na bulkan. Hanggang sa pagkaipit ng mga tectonic plates, nag-iipon ng enerhiya sa loob ng mga siglo at pagkatapos ay bumibiyak, lumilikha ng mga megathrust earthquakes na yumayanig sa lupa. At sa huli ang paggalaw ng seabed na nagtatapon sa karagatan, lumilikha ng mga mapanirang pader ng tsunami. 3 sakuna, isang pinagmulan. Ang Pacific Ring of Fire ay hindi lamang isang geographical na konsepto, isa itong buhay na sistema, humihinga ng magma at gumagalaw sa pamamagitan ng pagyanig. Ang pag-unawa sa Ring of Fire ay pag-unawa sa sarili nating tahanan. Para sa milyon-milyong Pilipino, ang pamumuhay kasama ang mga inaantok na bulkan at mga seismic faults ay naging bahagi na ng ating pagkakakilanlang kultural. Hindi natin makokontrol ang lakas ng kalikasan. Hindi natin mapipigilan ang paggalaw ng mga tectonic plates o mapapatay ang apoy sa ilalim ng mantle. Ngunit sa pamamagitan ng siyensiya, sa pamamagitan ng kuryosidad at pagnanasang matuto, maaari tayong magtaya, maghanda at bawasan ang mga pinsalang dulot ng makinang ito. Kaalaman ang pinakamatibay na kalasag ng sangkatauhan laban sa puot ng daigdig. Ang daigdig ay isang aktibong planeta. Ang patuloy na paggalaw ng mga tectonic plates, ang pagputok ng mga bulkan ang siyang lumikha ng atmosfera, muling humubog sa crust at nagbigay buhay sa planetang ito. Ang Ring of Fire, bagamat nagdudulot ng maraming nakakatakot na sakuna, ay ang mismong tibok ng puso ng daigdig. Kung wala ang mga marahas na prosesong geolohikal na ito, ang ating planeta ay magiging isang malamig at patay na bloke ng bato tulad ng Mars. Ang pagkasira at paglikha ay laging magkasama sa isang walang hanggang sayaw ng kalikasan. At tayo, ang mga maliliit na nilalang na namumuhay sa ibabaw, ay nakasaksi sa pinakadakilang pagtatanghal ng universo. Sa bawat pagyanig ng lupa, sa bawat pag-angat ng haligi ng abo sa kalangitan, iyon ay isang paalala na tayo ay mga panandaliang bisita lamang sa manipis na crust ng isang nagliliyab na bola ng apoy. Ang malalim na paggalang sa lakas ng kalikasan na sinamahan ng maingat na paghahanda ang tanging paraan upang patuloy tayong mabuhay at umunlad sa maganda, ngunit mapanganib na lupaing ito.
Palaging manatiling alerto, sangkapan ang inyong sarili ng mga kinakailangang kaalaman at ibahagi ito sa mga taong nasa paligid ninyo. Ang kaligtasan ng komunidad ay nagsisimula sa pag-unawa ng bawat individual. Ang ating paglalakbay ngayon upang unawain ang Ring of Fire at ang mga sakuna nito ay magtatapos dito. Umaasa ako na sa pamamagitan ng mga makatotohanang 2D anatomy images at mga pangunahing siyentipikong pagsusuri, nagkaroon kayo ng mas malalim at mas malinaw na pananaw sa dakilang makina na gumagana mismo sa ilalim ng ating mga paa. Ang natural na mundo ay palaging nagtataglay ng hindi mabilang na mga kamanghamanghang at nakakatakot na misteryo na naghihintay na tuklasin ng ating kuryosidad. Kung naging kapakipakinabang at kawili-wili para sa inyo ang videong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya upang sabay-sabay na maipakalat ang mga mahalagang kaalaman para mabuhay